Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, good morning and happy Friday everyone dito sa Middle East. Happy weekend, no? So pag-uusapan natin itong mga pautot panlilihis, mga lalabs, mga bayots ng Marcos dahil talagang hindi tinantanan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, budget insertions, flood control ah, issues, no? So ngayon, wala na silang mahanap dahil nauna nang sinabi ni Zaldico, talagang binunyag na so hindi na mapigilan ang taong bayan. Kailangang may managot. So ngayon, pilit inililihis ni Bongbong Marcos, ni Liza Marcos ang kanilang pagiging involved sa corruption, sa mga smuggling, sa drugs. Ayun. So, ang dami na lang ginawa na mga paraan para isisi sa China. Gumagawa sila ng mga issue all about China, Pangulong Duterte sa ICC, mayroon pang mga giyera doon sa Mindanao, mga pulis, ganyan. Kung ano-anong ginagawa. Wa epek. Ngayon, BP Sara. May bagman di umano si BP Sara. May ginagaya ng administrasyon ni Bongbong ngayon yung ginagawa ni Zaldico na nagde-deliver ng mali-malita. Oh, ito naman kay BP Sara, mayroon siyang bagman na si Ramil Madriaga ay na-debunk kaagad ito dahil nga nakakulong 1990s pa may kaso ng kidnapping. Nakalaya nung anong taon ba yun? 2003? Nangidnap ulit. Kulong ulit. So ngayon, pilit nilang dinidiin dito. Siguro inofiran ito si Madriaga ng kampo ni Martin Romualdez at ang abogado pa nito ngayon na si Palad, masamang Palad, abogado ni Laila de Lima, abogado ni Kerwin, abogado ng mga drug lords kaya nakakalaya. Ito ngayon ang ginamit, ang mga script dito ng kay BP Sara, no? na kumukolekta si BP Sara ng pera panahon ng kampanya 2022 national election. So, sino ba yung ito na lang ang tanong natin mga lalabs, mga bayots about that, no? Kung tumatanggap ng campaign funds si BP Sara mula sa isang kidnapper, no? Involved pa sa Pugo, si BP Sara. Ito yung mga mga allegations dito. Isa pa daw itong PSG trainee o kung ano-ano pang pinagsasabi. Pero wala, dinibunk yun lahat, no? Ngayon, kung totoong si BP Sara ay kumukuha ng campaign funds dito sa isang kidnapper na to na naging bagman ni BP Sara during campaign, sino ang campaign manager ni BP Sara that time? Ito na lang tanungin natin. Saan ba si BP Sara naka-line up dati? Di ba sa Lakas CMD? Oh. Sino ba yung chairman, ano nila doon? Ulitin natin. Campaign manager, Martin Romualdez. Binuking pa nga, di ba, ni BP Sara yun. Nanising ko nga, ang daming nag-donate kanila Bongbong Marcos. Katunayan dyan, iyan si si Laurel Chu, Chu Laurel, na ginawa niya ngayong agriculture secretary kapalit ni Bibi na inotil naman dahil nagbigay sa kanya ng 30 million pesos di umano. O si Mel Robles, milyonaryo, na nasa PCS, na panay maraming nananalo. Wala ka namang nakita kung sino. O nagbigay din daw yun ng 30 million. Si Anton Lagdamio, nagbigay din yun ng campaign donor. O nasaan ngayon? Nasa Malacanang. Trabahante, nagtrabaho kay Bongbong Marcos at kung sino-sino pa, pati yung si Cadiz, na bagman. Kasi kung may bagman si Martin Romualdez na kung saan ay yun, sila Saldico, naga-deliver ng pera doon kay Martin Romualdez at sa Malacanang, meron ding bagman si Bongbong Marcos na di umano yung Cadiz apelyido.
Tapos ngayon para ilihis ang kanilang kaso, BP Sara. Nag-offer siguro ang kampo ni Marcos Jr. Liza at itong si Romualdez kay Cadiz. Na sige, palayain ka namin gaya kay Dilima at gaya kay Kirwin Espinosa. Palayain para magiging kritiko ni VP Sara. So ayon dito sa post ni Tatay Jason sa Ramil Lagunoy Madriaga, leader of the notorious Madriaga kidnap for ransom gang was arrested by PNP anti-kidnapping group noong June 14, 2022. June 14 si Tatay Digong pang presidente noon kasi June 30 yun bumaba. No, tapos ng kanyang 6 na taong termino. The country's top 5 most wanted KFR mastermind Ramil Lagunoy Madriaga was presented belatedly to the mainstream, claimed to be bagman of Vice President Sara Duterte by the way of a written narrative colorful and unbelievable story good for teledrama series ng Kapamilya and Kabodol Network. No accompanying pictures of Madriaga, no live proving interviews by Bimidal journalist, just a spin press statement kidnapped by o pick up by controlled media environs such Bilyonaryo Channel. Itong Bilyonaryo Channel palang mga Bilyonaryo News Channel, mga bayot, di umano ay nabili na daw ito ni Martin Romualdez, kaya gamit na din nila ito ngayon sa paninira sa mga Duterte. So marami na sila. Itong politiko, Politiscope, and another traditional media mouthpieces. There is even alleged political group. Saan ba ito? Political group called ISIP mentioned in the Madriaga white paper. Political insiders in the campaign camps of ex-Senator Bongbong Marcos, Davao City Mayor Sara Duterte, Uniteam Lakas CMD Partido Federal, and Hugpong have any link to this alleged movement. In these other cases, a bungled vilification campaign against the Duterte in the mold of Bikoy, hot, written and directed by the Trillanes. Ayun nga, kasi salita si Trillanes, di ba? At itong mga Akbayan, Yellow Pink, CPP. No? So sila yon. Kasi pala, si Harry Roque pala, ang abogado ng laban dito kay Madriaga na siguro ng mga Chinese na kinikidnap ng Madriaga group na to, no? Na kunwari, sila yung nagbibigay sila ng mga sila yung mag-i-escort sa mga mayayamang Chinese sa Pilipinas at the same time kinikidnap nila for ransom. Tapos yon si Attorney Harry Roque, kinasuhan na si Madriaga kaya hanggang ngayon nakapiit na nasa kulungan. So, paano magiging bagman? Ayun na nga Pinapalabas ito ng sikreto ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung gano'n. Malaya to sa kanyang kulungan siguro. Kaya sabi ni Harry Roque, desperado talagang admin na ito at binababoy pati ang sistema naman. Nababoy nga ang taong bayan, sistema pa ng katarungan ang hindi nila kayang baboyin. So sabi dito ni Harry Roque, bago tayo maniwala sa mga impormasyon na ipinapakalat laban kay BP Sara, dapat natin alamin na gusto talagang sirain ng bangag administrasyon si BP Sara dahil ayon na maging sunod na leader itong si BP Sara dahil lagot man sila dito. So that time, 2022, itong Madriaga na to, sabi nga ni Greco Belica na siya dati yung chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, gawa-gawang istorya, former PAC si Chairman Greco Belica. Sa affidavit ni Madriaga, inimbestigahan ng Presidential Anti-Crime or Anti-Corruption Commission ang isyu ng magnetic lifter. Hindi sangkot si Sara o si Mans Carpio sa akusasyon nyo. Si Asierto ang lumitaw sa investigasyon, gawa na naman ng kalaban, o yun naman, alam na natin yun, na talagang desperado sila. Tanggalin si BP Sara kasi nga,
ano lang, 2027 mag-ano na yun eh, mag-uumpisa na yan kampanya. Ayaw ni Marcos na magiging presidente si VP Sara at saka lalo na yung mga dilawan. Kaya nagsanib pwersa ngayon ang mga dilawang tae, Pink si Pipi at ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kahit sinusuka noon ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista ang Marcos, yung suka nila ngayon kinain nila about sa against Marcos. Bakit? Para walang Duterte. Dahil alam natin na kapag si VP Sara ay magiging presidente, yung mandatory na ROTC, balik yan. Yung mga makakaliwa. Kung yun nga sa sa NTF-ELCAC, talagang aburido na ang ulo ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista. Iyon pa kayang pag si BP Sara na ang magiging maganda ang ROTC ha. O corruption, alam naman natin, si BP Sara bago umalis bilang mayor ng Davao, walang utang ang Davao City under sa kanyang pamumuno. So, lalaban din siya sa anti-corruption. Yung mga drug lords na yan, mga drug addicts at kung mga ano-ano pa rin, yung mga kawataan dyan sa gobyerno, humanda kayo. Kaya ayaw gawin ngayon lahat ng administrasyon na to ang kanilang makakaya. Ito lang 2026 na taon na to, ang huli nilang alas laban kay VP Sara. Kapag hindi nila ito mapatumba, kanya-kanya na yan sila magsilayasan bago pa ang eleksyon. Kasi alam nila kung anong mangyayari sa kanila kapag si Sara Duterte ang magiging presidente. Kaya yung mga bagman-bagman na yan, wala.